Hala, tama kayang singil sa akin ng tindero? Gusto ko magtayo ng negosyo. Pero ano bang magandang negosyo ngayon? Nako, depektibo tong nabili ko. May magagawa pa ba ako? May paraan ba para malaman ang kalidad ng produktong binibili ko? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya? Ito ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpit Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Good morning! Kumusta na po kayo ngayong Friday morning, mga kaibigan? Ngayon po ay June 22, 2012 at sumasa inyo ang programang TNT. Sa inyo pong himpilan, DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz. At sa aming sister station, DWBR FM 104.3 MHz sa inyo pong talapitan. Ang programang TNT ay hatid po sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ng Department of Trade and Industry. Ako po si Tess Ramirez. Samantala ang aking pong partner na si Director Thelma Dumpit Murillo ng DTI ay hindi ko personal na makakasama ngayong umaga pero siya po ay ating makakasama maya-maya. Sa pamamagitan ng telepono, maraming mga paraan ng komunikasyon ngayon, di ba? At makikibalita ho tayo sapagkat siya po ay nasa magandang lalawigan ng Albay ngayon. Kaugnay po ito ng Tropical Fiber Trade Exhibit na isinasagawa ngayon sa Albay Province. At din sa ating mga taga-subaybay sa programang TNT, ang ating tema ho ng programa this morning ay matakot ang kurakot. TNT Explosivo. 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 Good morning sa ating executive producer si Miss Marela Jem Castro at sa technical side, good morning kay Engineer Rita De Los Santos at kay Mr. June Palada ng DWBR and of course si Engineer Rene Itable. Magandang morning din kay Miss Marjorie Posas. Good news po muna tayo mga kaibigan. Nagdulutuan ng pagtaas sa 2012 economic growth forecast ng Pilipinas ayon sa Moody's Analytics from 4% to 4.7%. Dahil po nagiging attractive para sa foreign investors ang isinasagawang anti-corruption drive ng Aquino administration. Magandang balita po yan mga kaibigan. TNT Explosivo. 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 Sa oras na 12 minutes after 8, puntahan po natin ang kinaroroonan ng aking partner, si Director Thelma Dumpit Murillo. Ma'am Thelma, good morning! Yes, magandang umaga partner. Kamusta ka?
Mabuting mabuti. Kayo dyan sa Albay. Kumusta po ang weather dyan? Okay na okay dito sa magayong na lungsod ng Tabaco, Albay. Narito ngayon tayo, partner test, dahil tayo naimbitahan ng kagalang-galang na mayor na si Crisel Lagman para dito sa opening ng kanilang trade exhibit. At dito ay i-highlight nila yung abaka, which is a major product ng Albay. Ayun. So, excited tayo dahil siyempre, napakalaga sa ating trabaho na siyempre, makadaupang palad, hindi ba? Yung ating mga kababayan, marinig kung ano yung mga karainan nila para naman sa paggagawa ng ating mga programa, naka-input na iyon, di ba? Correct. Marami ba mga tao ngayon dyan yung nakikijoin? Ano no? Marami mga tao ang dumadagsal dyan sa inyong area ngayon? Alam mo, 10 days itong festival na ito itong Tabak Festival. So, yung trade exhibition, isa lamang component. So, kagabi na ginanap naman yung coronation night ng Mutya ng Tabak at ang gaganda ng mga suot nila na mga gown na gawa rin naman ng ating mga local designers. So, yung iba dyan sa mga sinuot na yan ay i-display mamaya dun sa trade exhibit. So yan, kukunan natin ng litrato at ipapakita ko sa iyo pagbalik ko. Alright. Marami tayong pag-uusapan ngayong umaga. Alam ko, unang-una yung how to fight corruption, hindi ba? Yes. Yung ating mga negosyante, talagang sa kanila nagmumula yung inisyatibo para labanan ng korupsyon. Dahil alam natin na kapag linabanan ng korupsyon, gaganda at giginhawa ang mga negosyo, di ba? Maraming ma-attract ng mga foreign investors dito sa ating bansa kapag gano'n. Tama ka dyan. Kaya iiwanan ko muna sa iyong programa. Okay. Enjoy your day, Ma'am Telma. At balitaan nyo kami kung may malaking event dyan, ha? Siguradong Later. sigurado. Maraming salamat. Okay. So, salamat sa ating mga suking taga-subaybay. Muli po tayo magkarinigan. Next week na po. God is great. Have a nice weekend. Thank you. TNT. Explosivo. 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 Yan po makikita na sa Director Telma Dumpit Murillo. Nagatin sa atin ng 14 minutes after 8. TNT. Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. I started Reyes Haircutters 10 years ago to give Filipinos salon care na hindi masakit sa bulsa. So kahit 49 pesos lang ang gupit sa amin, ang quality no different from more expensive salons. At yung promise na yan, dapat i-replicate sa lahat ng Reyes Haircutters sa bansa. How can Les Reyes maintain his quality without passing his costs to his customers? By having customized and cost-efficient solutions. Expert kami sa haircutting. PLDT SME Nation ang expert sa cost cutting. Real entrepreneurs need real solutions. PLDT SME Nation. Success made easy. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado sa PBS! Marami na rin ako nakausap mula sa iba't ibang sektor. Magkakaiba ng pananaw. Sari-sari ang kanilang opinyon. Pero halos karamihan ay nagnanais ng karangyaan at gustong maging mayaman. Pero alam nyo ba na kapag ikaw ay nagtrabaho sa alinmang tanggapang pampamahalaan, lalo na kung ikaw ay matapat sa iyong tungkulin, huwag kang umasa na ikaw ay magiging mayaman. Naniniwala akong hindi lahat na nagsisilbi sa gobyerno ay korap. Sa katunayan, mas marami sa kanila ay tapat. Pinili nilang maglingkod sa gobyerno upang gumawa ng kabutihan. Ngayon, magkakaroon na sila ng pagkakataong magpakitang gilas.
Inaasahan natin sila sa pagsupil ng korupsyon sa loob mismo ng burokrasya. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Hala, tama kayang singil sa akin ng tindero? Gusto ko magtayo ng negosyo. Pero ano bang magandang negosyo ngayon? Nako, depektibo tong nabili ko. May magagawa pa ba ako? May paraan ba para malaman ang kalidad ng produktong binibili ko? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya? Heto ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Tuloy-tuloy ho ang TNT mga kaibigan at this time makakausap po natin si Miss Angela Garcia, ang Executive Director ng HEALS Program on Governance. Miss Angela Garcia, good morning. Good morning. Okay. Ma'am, kumusta po itong tinatawag na HEALS Program on Governance? Ano po ba ito? It's a program set up by Roderick Hills, a former chairman of the Securities and Exchange Commission in Washington, D.C. Mm-hmm. It was set up to promote good governance at both the public and private sectors. So talaga nakakatulong ho sa mga negosyante dito sa Pilipinas itong HEALS Program on Governance. Pero sa paanong kaparaanan po? Well, what we do is we have a lot of lectures, roundtable discussions, symposiums, and we also conduct anti-corruption workshops and focus group discussions. We engage in research and do publications. We bring in international anti-corruption experts, and we also engage in public-private dialogues with different agencies in government. And next month, we have a major conference for small and medium-sized enterprises. That's July 26th at the Mandarin Hotel. I see. Do you have manual for SMEs on how to operate a business without corruption? Yes, thank you for reminding me. We do have a manual. It's called Anti-Corruption Manual for SMEs, and it provides some guidance on how to operate their businesses on a day-to-day basis without engaging in corruption. It's basically telling businesses that there's a different way of doing business. Okay. Miss Angela, ano naman po yung integrity pledge? At paano po ito, ano po yung proseso o pamamaraan para dito? It's basically a document. It's about two or three pages. Basically, a business commits to operate its business without corruption. That it pledges not to engage in corruption, and it also commits to implement systems and controls to prevent their employees from engaging in corruption. Paano po kung ang isang company ay naka-encounter o naka-experience po ng bribery and other corruption-related cases? Well, we encourage them to report it to the agency involved. There are usually hotlines that they can call, or they can go directly to the head of the agency. Many of the agencies we spoke to said they welcome complaints, but if they are reluctant to do so for fear of reprisals, what they can do is go to their local chamber of commerce or any business association to see how those business associations can help them. Some business associations are talking about aggregating complaints and then presenting it to the agency involved. And also, the HEALS program has a website where businesses can report instances of corruption, but I want to stress that we do not investigate individuals that are the subject of the complaint. It's only to keep track of where corruption happens so that we can basically map out and shed light on where corruption happens.
and allow businesses to basically manage their risks better. Yung po mga businessmen sa atin, familiar na po ba sila na meron kayong business fighting corruption website? Well, we try to publicize it. I don't know that we do it enough. We try to do it by word of mouth through our workshops and various roundtable discussions. But of course, channels such as this radio program that you have will very much help in publicizing it. And I'm So far, we've had more than 5,000 hits, but of course, we can always use more. All right. And Ms. Angela, I'm sure nakapost doon yung mga activities ng HEALS program on governance. Yes, and also I'd like to add, it also includes resources such as anti-corruption laws, hotlines they can call, and other publications that are that might be of interest to businesses wanting to do business, wanting to engage in business without engaging in corruption. Okay, earlier you mentioned na meron kayong event on July, ano? Yes. Okay, what's that? It's basically a conference that's specifically for SMEs to give them guidance on how to operate their businesses without corruption. And we are inviting distinguished speakers from both the public and private sectors. So it promises to be an exciting event. For those who want to join the event, paano po sila makaka-join, Ms. Angela? Well, they can either call the HEALS program, that's 892-4011, extension 2016, or they can visit the website, rvrcvstar.aim.edu. And I also want to add that this conference is being sponsored by the Center for International Private Enterprise, Planters Development Bank, PLDT SME Nation, Department of Trade and Industry, and Junior Chamber International Manila. Can you repeat the telephone number to contact, Ms. Angela? Okay, that's 892-4011, extension 2016, or 752-1257. 752-1257. No, that's 752-1257. All right. Okay. Thank you so much for the time, Ms. Angela Garcia. You're welcome. All right. Have a good day. All right, mga kaibigan, si Ms. Angela Garcia, ang Executive Director ng HEALS Program on Governance. Yung kanilang organization po ay talaga nakakatulong para masugpo ang korupsyon sa larangan ng pagnenegosyo. TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy, konektado ka! Pinoy, konektado ka! Pinoy, konektado sa PBS! Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. TNT Explosivo. 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 26 minutes after 8. Kanina po mga kaibigan, sa unang bahagi ng ating program, ngayon po ang segmentong My Fair Lady ay aming binanggit ang lokasyon at klase ho ng pista na isinasagawa ngayon sa Albay Province. At kung kayo ay nakinig mabuti,
Yan po yung ating tanong ng tao for the day. Doon sa mga gustong makakuha ng papremyo mula sa Department of Trade and Industry, pakisagot lamang po ang tanong na ano ang tampok na piyesta sa ating My Fair Lady sa araw na ito. I-text nyo lamang po ang inyong pangalan, address at tamang sagot sa 0917-422-6342. That's 0917-422-6342. TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. At para naman po sa ating trade natin to portion, makakasama natin ang Director ng DTI Bureau of Micro, Small and Medium Enterprise Development, si Director Rodora Lianio. Director Lianio, good morning. Hello, good morning. Kumusta po kayo, ma'am? Mrs., good morning sa iyo, mga kasamahan mo sa studio, at saka sa lahat po ng tagapakinig ng programa ninyo. Okay, We are fine, po thank kayo? you. Alright. I'm sure busy-busy po kayo dyan sa DTI, ano? Bagaman yung mga balita namin na nakikita ho ng ating mga kababayan ngayon, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi po yun yung aking itatanong sa inyo. Pagtaas ng presyo ng asukal, di ba? At ilang pang basic commodities. Mabuti naman ho. Parang good news naman. Oo nga. Ang akin pong gustong malaman from you, Director Liano, ay yung participation po ng DTI para sa anti-corruption campaign for SMEs. Yes. Actually, nakikinig ako kanina sa interview mo kay Miss Angela, no, ng AIM Hills Program. Ito po ay isang programa po na talagang sinusuportahan namin sa DTI. Kasi ho, ang pakay talaga namin sa departamento ay paano ho palaguin, no, ang negosyo, lalo na ho yung maliliit na negosyo. And ang nakikita ho namin, one effective way, no, is to fight corruption at the core. Dahil ang tingin ho namin, there are really two causes of corruption, no? It can come from outside the government, no? Kung saan mismo yung MSMEs, no, can become instruments of corruption dahil lalo na kung nagsisimula pa lang ho kayo ng negosyo, hindi pa talaga ninyo alam ang mga iba't ibang paraan, no? And para mapadali, kuminsan, you know, nagtatanong lang, paano ho natin ito mapapadali? And yun ho ang sana gusto namin sugpuin. Kaya gusto ho namin i-educate yung aming mga SMEs at para maging successful naman yung kanilang negosyo. Corruption can be entirely out of it. They don't have to be instruments of corruption. That's right. Kasama din po ba kayo, ma'am, doon sa National Conference for SMEs ng Asian Institute of Management? Binibigay ho namin ang buong suporta ho namin dito sa programang ito. In fact, si DTI Secretary Gregory Domingo po ang magiging keynote speaker, no, nitong conference na ito. And we are inviting the various trade and industry associations na sumali din ho sa conference na ito because this is going to be a learning experience. At ang maganda ho dito, maririnig din ho ng gobyerno, no, ang mga hinaing ng private business para ito po ay ma-actionan namin ng maigi. Okay, mahalaga yan. Meron din kayong manual for SMEs, di po ba? Anti-corruption manual sa inyong tanggapan, ma'am? Opo. Actually, ito ho yung dinevelop ng HILS program on governance ng AIM, no? Dahil gusto ho namin talagang maraming makabasa nito, sinabi ho namin sa AIM ay susuportahan namin ito. So we are preparing yung mga flyers, yung mga simpleng Q&A lang na madaling maintindihan na nanggaling ho dito sa librong ito. Pero magpapa-imprenta din ho kami ng mga kopya ito para ipamigay ho sa various DTI provincial and regional offices para ma-distribute ho namin yung libro at maraming mas makakaalam. Libre po ba yan? Oh yes, sa DTI ho, libre. Talagang pinamimigay ho namin. Part of our information dissemination campaign po yan. So, yan po ay pagbibigay nyo doon sa mga negosyante. Paano po yung karaniwang mamamayan? Pinagkakalooban niyo po ba sila? Oh yes, Pwede sila anyone who would like a copy. In fact, meron ho kaming ilalabas na hard copies. Kung gusto ho nila, magbe-burn ho kami ng mga CDs,
para makuha ho nila yon. And this will be uploaded into our website, no? So it can be visited by anybody who is interested sa impormasyon po. That's good. Yung po namang mga pagsasanay, meron ho ba kayong kinokondak ngayon na related po dyan, Director? Ang maganda ho dito, meron ho kaming mga staff sa opisina na na-train din po ng AIM, no, to help para i-advocate po itong bagay na ito, no, to make enterprises more aware na hindi talaga makakatulong para maging competitive sila if they engage in corruption. So we have people na dahil na-train, i-upload po namin itong learnings na ito, no, sa programa ho namin ng training. Kasi tuwing Martes po, no, ng every week, no, nagbibigay ho ang DTI ng libreng training o briefing session sa opisina po namin. And this will be one of the subjects that will be taken up there. Okay, baka yung mga kababayan natin, confuse sila doon sa saklaw ng sinasabi nating anti-corruption campaign for SMEs. Ano po ba yung sakop nito? Kasama po ba dito, Director Liano, yung pagsasamantala sa presyo ng mga paninda o bilihin? It will really cover everything, no? No matter in what activity na engaged kayo, no? Talagang ang gusto lang ho namin is sugpuin ang corruption at all levels and from all sides. Kasi ayaw din namin na dahil hindi makakomply ang requirements ng SMEs, sila maging instrumento ng corruption. And this is also to make naman government officials and government employees aware na we must operate with the highest standards of integrity. So it's really building awareness, and this is really part of the platform ni Presidente Aquino, di ba? Ang daang matuwid. So we are taking a more active role in trying to advocate anti-corruption. Pero Director, mula nung nagkaroon kayo ng ganyang klaseng kampanya, marami na ho rin ba kayo nare-receive ng mga complaints? Actually, katulad doon ng sinabi ni Miss Angela, hindi ho talaga kami, we are not out to, how do you say, investigate people. Gusto lang ho namin malaman if it is siguro nasa jurisdiction po yan ng DTI, aaksyonan ho naman namin, no? Pero if it is outside, then we will coordinate with the offices concerned, no? And para madala ho ito sa atensyon nila at papabayaan ho nila ang mga opisinang ito gumalaw sa nararapat sa pagdisiplina po ng kanilang mga tauhan. So all you can do is to refer them dun sa concerned agencies. Opo. Alright. At Director Liano, yung pong balita naman sa magaganap na Small and Medium Enterprise Month. Meron ho bang update po? Nako, thank you very much, Ses. No? Kasi itong activity na ito ay isa sa isang pinakamalaking programa ng DTI, no? Kasi sineselebrate po natin ang SME Development Month ngayong July. Ang magandang balita po na ito is we will be mounting free training programs po, no? Mga skills training po ito at saka entrepreneurial training programs na gaganapin po sa Philippine Trade Training Center. Ito po yung opisina ng DTI na nasa kanto ng Hilpuyat Avenue at Rojas Boulevard. At Ses, ang maganda dito, libre ito. No? And it is open to the public, anybody can come. For example, ang examples po ng training na ibibigay namin ay flower arrangement, balloon decor, decorative candles, gift wrapping, functional beadwork. Meron din po kaming managing a water refilling station, events management, setting up an internet shop. Marami ho ito. And gagawin ho ito, no, on July 6 and July 7 and again on July 20 and July 21. So series of seminar po yan, Director? Opo. Wala hong pre-registration ito. First come, first serve, no? Pero magsisimula po ito ng alas 9 ng umaga. If they can come earlier, kasi pag nagkakaroon ho talaga kami ng events ito, talagang libo ho ang dumadagsa, no? But we have more than 10 briefing rooms and conference areas po sa Philippine Trade Training Center na ma-accommodate po lahat ng mga tao dito. I see. And then, if I may also add, Ses, alam mo, meron din sa lobby ng PTTC, nag-invite din kami ng mga suppliers
ng mga starter kits. Kaya kung ibig po ninyo, katulad ng hair cutting, kunyari, no? Meron ho magtitinda ng beginner set, parang apron po ito na may gunting, suklay, etc. All at cost. So, we invite the people. Kaya habang natitrain ho sila, paglabas ho nila, if they are interested in pursuing that line of negosyo, pwede na ho sila bumili ng starter kits. Kaya ang tawag ho namin sa event is Kita Kits. Kita Kits? Oo, magkikita tayo, tapos kikita kayo sa kits na okay yun, mabebenta doon. Sino kayo nakaisip noon? Ang ganda, ha? Director, so libreng-libre po sa publiko yung training? Yes, libre. At yung pagkain po naman, dapat bang magbaon sila o mapakain po ba na sana libre? ho, kasi ang binibigay lang talaga ho namin sa libre, no, is talagang the training program. Meron naman cafeteria po doon, so pwede ho silang kumain doon. Ayun, doon sa mga gusto magtipid, magbaon na lang kayo. Oh, pwede naman ho. And then, Sis, I also want to plug something, no? Yes, ma'am. Ang mangyayari naman sa beginning July 12, no? 12, 13, 14, 15, meron po kaming food trade fair dito sa SM Mega Mall. Nasa, Mega Trade Halls 2 Food and trade 3. fair. Opo. Naku, mabubusog ang sino mang dumalo dyan. Maganda din ang pangalan nito, Sis. Ang tawag namin, It's More Fun in the Philippines. Pero yung It's, E-A-T-S. E-A-T, oo. It's More Fun in the Philippines. And we have over 200 SMEs na sasali po dyan. And they come from all over the Philippines. Kaya kung naghahanap po kayo ng bagnet na galing Ilocos, Putong Kalasyaw. Baka maraming mga higla, Director. At kung ano-anong daing. At marami pa hong produkto, ukoy, kung ano-ano ho, mga juice, wine, coffee. It will be available for sale very cheaply dito po sa Mega Mall. Okay, so on July 12. Open yan sa July public 12. ha, at libreng-libreng matitikman ang lahat. Siyempre, meron ho tayong food tasting. Hindi ho mawawala yan. Hindi mawawala yun. Huwag lang dadamihan kasi baka yung iba wala nang matikman. Diba? Wala nang maabutan. Oo nga po. Tikim lang, hindi kain ha. Ganun. Okay, Director Lianyo, maraming salamat po sa panahon at sa mga susunod na siguro pagkakataon ay makausap namin sana kayo ulit. Of course, Give sana us more updates imbitahin po. ninyo kami ulit. Okay, all the Our time. pleasure. Po. Thank you so much po, ma'am. Thank you, sis. Right, si Director Liano ng DTI. Mga kaibigan, naroon na tayong 39 minutes. Makalipas po ang alas 8 ng umaga. When we started North Park in 1988, noodle house nga lang gusto namin. We didn't think na it would grow this much. Ngayon, we have 20 branches na. Akala nga ng iba, foreign franchise ito. Hindi. Homegrown ito. This is my dream business. Pero hindi pwede natutulog sa pansitan dito. How can Rafael soon ensure the long life of North Park Noodle House? By being strict with quality and in control of his business. Yan ang binibigay ng PLDT SME Nation. Real entrepreneurs need real solutions. PLDT SME Nation. Success made easy. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado sa PBS. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. TNT. Explosivo, explosivo, explosivo. It is now 8:40
7:41 in the morning. Ulitin ko lamang po yung telephone number to text para sa ating Tanong ng Tao segment. Ito po ang 0917-422-6342. I-text po ang tamang sagot sa tanong na ano ang tampok na piyesta sa ating My Fair Lady sa araw na ito. Text po sa 0917-422-6342 ang kasagutan kasama ng inyong pangalan at address. For you to have a chance to win, hindi po house and lot at hindi rin kaperahan, kundi mahalagang regalo po mula sa mula sa Department of Trade and Industry. TNT Explosivo. 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 Para po naman sa ating negosyantips, ang makakausap po natin ay si Miss Jennifer Reyes, Executive Director ng Center for Small Entrepreneurs. Miss Jennifer Reyes, good morning. Hello, good morning. How are you? Hello. Kumusta po kayo? Mabuti po. Magandang umaga po. Opo. So, siguro po marami kayong ma-share sa amin na experience para masugpo, malabanan ang katiwalian sa pamamagitan po ng inyong mga programang isinusulong, di ba, dyan sa Center for Small Entrepreneurs. Gaano po ba ito katagal nang na-establish at ano po yung layunin? Ang Center for Small Entrepreneurs po ay na-establish in 1996. Ito po ay 15 years old na. Kami po ay turning 16 this year. At ang primary reason natin ay magbigay suporta sa mga negosyanteng Pilipino para palakasin ang negosyo dito sa ating bansa. Maganda yung inyong layunin. So far, ano po yung naging karanasan nyo sa corruption po? Personally po, nagnegosyo din po ako before, ano? Isa sa mga pinagdadaanan ng mga negosyante, yung mga inspection natin. So annually, may mga pumupunta sa negosyo, nag-i-inspect. Isa sa experience, yung Bureau of Fire Protection. So, pupunta sila sa inyo, i-check kayo. Kayo ba ay merong fire extinguisher? Tama ba ang layout ninyo? And kahit meron kang fire extinguisher, kulang pa rin. So, in short, kailangan mong bumili. At ikaw ay bibili sa kanila. Ay, ganon. Oo. So, kahit anong size yung nandiyan na meron ka, kulang yan. Kailangan mong bumili ng isa. And the worst of it is, kung ikaw ay baguhan, na negosyante, magugulat ka pag sila ay dumating at mag-i-inspeksyon. Kasi they come unannounced. Tapos, pagdating nila sa'yo, surprise yung kanilang visit. Usually, gano'n naman di ba? Oo, may fee na ibibigay sa'yo. During that time, I remember, I was being asked to pay parang 2,000 pesos, ano? Pero on the third year, doon ko lang nalaman na ang dapat palang binabayaran, 500 lang. Ang laki ng difference, di ba? Ang laki, Oo, pero yan kasi ay dahil kung hindi alam ng negosyante kung ano talaga ang proseso. Kasi ang akala nila, bawat taong darating dun sa negosyo, yun talaga yung halaga na dapat bayaran kasi ito yung representative. And feeling mo may ginawa kang masama. Kasi nandun na sa'yo, di ba? So, isang kanyang pala yan ng corruption, ano po, yung pong inyong minensyon na yan. Kunyari, mag-inspection, ay, naputol. Sige, kukonekta tayo ulit. Connecta tayo ulit kay Miss Jennifer Reyes. Maganda yung kanyang binabanggit at sana makatulong po ito dun sa mga negosyante kasi may mga taktika nga naman yan. Ano, kunyari, nilalapitan kayo, nag-o-offer ng kung ano-ano para makatulong di umano sa inyong business. Pero yung pala, sila ang kikita sa bandang huli at kayo ang malulugi. So dapat mag-ingat tayo sa ganyang klase ng mga modus, ano. Yung iba talagang gumagamit pa ng mga pangalan, yung mga kilalang pangalan o personalidad dito sa bansa natin at yung iba mga government agencies pa po yung kanilang kinakasangkapan. Alright, nagbabalik si Miss Jennifer Reyes. Ma'am Jen, muli good morning po. Yes, ma'am. Naputol tayo. It's okay. Basta mahalaga, nakabalik kayo. Miss Jennifer, yung pong kinikwento nyo sa amin kanina, no, na yung anyo ng korupsyon ay inyong natuklasan sa ganung paraan. Paano nyo po ito inaksyonan? Inalam ko mismo kung paano ang proseso. So, nung nagpunta ako ng
ng City Hall para mag-renew ng aking business permit, nagtanong-tanong ako kung paano ba talaga yung proseso. Nalaman ko na dapat pala, ikaw mismo ang pumupunta sa Bureau of Fire Protection. So kung ikaw ang didirekta doon, magbabayad ka lamang ng 500. Ngayon, dahil hindi ka nagpupunta at pinupuntahan ka sa bahay, napapadaanan ka tuloy ng mga medyo corrupt nating mga kababayan, ano? So, the thing na masasabi natin, dapat talaga alamin kung ano ang procedure, ano ang tama, at hindi lahat ng dumarating sa iyong negosyo para mag-check, tama yung charge. Dapat alamin mo. Information pa rin talaga ang importante. That's right. Paano yung kung ang kanilang katwiran, wala naman akong sufficient time to do that, yung personal na kukuha pa ng mga kinakailangan o makikipag-ugnayan sa mga concerned agencies, kaya nagpapautos na lang sila, yun yung kanilang ginagawa. Yun nga lang po, kapag tayo nagpapautos, dyan po tayo sumasablay, ano? Kaya pinaka-importante sa isang negosyante, yan, madalas namin tinuturo dito sa CSE, dapat ikaw ay hands-on. Lalo kung ikaw ay baguhang negosyante. Alamin mo kung ano yung proseso para hindi tayo nadadarang sa ganitong korupsyon. Kasi makikita natin nasa sistema eh. In fact, in one of the city halls na napuntahan namin, kung saan nagkaroon kami ng surveying, na gusto namin malaman ano ba ang standard procedure sa pagtatayo ng negosyo. Doong mga first 30 minutes, ino-orient na kami. Pero on the latter part, ang sagot na niya sa amin, bigyan mo na lang ako ng 5,000, ako nang bahalang mag-ayos ng registration mo. Ay. Oo. And ang worst nito itong taong to ay nagtatrabaho doon mismo sa licensing division ng City Hall na ito. Naku. Kaya makikita mo na malawak at malalim ang korupsyon sa Pilipinas. Pero mahalagang malaman yung ganyang paikot-ikot kung kayo po ay negosyante, para hindi kayo yung mapaikot ng inyong inuutusan. Oo. Kasi alam niyo, pag naman pumunta kayo ng City Hall, may idinibigay naman pong listahan. Ito ay listahan ng lahat ng requirements na dapat yung isubmit at nandun din yung step-by-step process kung paano ninyo dapat bayaran ang bawat isa. Ang importante lang po, huwag tayo maging tamad. Kasi yung katamaran, ang kapalit niyan itong korupsyon. Nagagastos ka ng hindi naman importante, napapasama mo patuloy yung ibang tao. Yun na nga eh. Miss Jen, kabilang po ba kayo dun sa mga pumirma sa Integrity Pledge? Ay, opo. Kasama po kami sa pumirma sa Integrity Pledge. Iilan po kaming mga nabigyan din ng training of trainers para dito sa anti-graft and corruption. Bakit po kayo sumali kahit hindi po yan legally binding din? Isa po kasi sa magpapaganda ng negosyo sa ating bansa. Kung maaalis natin, or sabi nga, hindi maaalis, o mabawasan man lang ang korupsyon. Alam natin maraming gustong mag-invest sa bansa, pero marami ang natu-turn off. And I think, maliliit na negosyante, konti nga lang kapag uubos pa sa panlagay. So, para sa amin, napakaganda ng layunin, Integrity Pledge na ito, ng anti-graft and corruption, na kahit papano, kahit kaunti, mabawasan natin yung korupsyon. Pero ito pong Center for Small Entrepreneurs, ma'am, meron ba kayong anti-corruption policy talaga? Yan po ay isinasama namin doon sa aming mga itinuturo. Ang Center for Small Entrepreneurs po kasi ay para sa training, So, more on training courses kami. Nagde-develop rin kami ng mga libro at mga kits. One of our booklets, yung tinatawag namin Registering Your Business. Isa po itong booklet na magtuturo sa iyo mula sa pagre-rehistro ng pangalan sa DTI hanggang pag-rehistro ng pangalan ng negosyo sa BIR, sa PhilHealth, SSS, lahat po nandoon. Kaya wala ka ng excuse na hindi mo alam. So kami po ay nagtuturo nito, isinasama sa programa kasi ang bawat aspeto ng negosyo ay tinatamaan ng korupsyon. Yun nga, walang exemption dyan talaga. Kaya kung hindi kayo matalino, mabibiktima kayo. At kung ikaw ay tamad, tayo mabibiktima ka. Talaga. Yung iba kasi they want it easy, Ayaw pumila, ayaw mapawisan, para madali. Sige na, pagawa mo sa iba. Pero ang tendency nito, sarili mong negosyo, hindi mo gamay. And every year na lang, you are paying. In fact, maraming negosyante ang nakikita namin sa financial records na ang taas ng mga expenses dahil naman sa mga expenses na hindi legal. Kumbaga, may extra cost kasi yung magpalakad ka, dumagdag ka ng tao. Yung iba nagtataka pa sila, Miss Jen, di ba? Bakit ganon yung naging kinalabasan? Samantalang lahat na raw ng klase ng pagtitipid ay kanilang ginagawa. Totoo yan. Nakakaawa, Maraming gusto magnegosyo na sana nakaka-move forward pero
napipigilang mag-move forward dahil dito sa korupsyon. Bakit? Kasi kung ikaw ay hindi maglalagay, aabutin ka ng mga isang buwan bago ka mag-rehistro ng negosyo. Kung naman ikaw ay nagre-renew, matagal din ang renewal kung hindi ka nagpapadulas, ano? Kaya madalas sa atin, yung iba sasabihin nila, sige na, magbigay na tayo ng matapos na. Pero sana hindi ganun. Kaya nga dahil dyan sa mga katiwalian na yan, no, sa business, etong ating Aquino administration talagang puspusan ng kanilang pagkilos para matigil yung katiwalian na yan. Sana lang, itong administrasyon ay kumikilos sa ganyan, sana lang walang pinipili. Kasi nakikita natin, may bias pa rin na nagaganap. Sana, parang katakutan talaga at tumino ang mga Pilipino. Wala yung, sinasabi natin, padrino system. Nakikita man natin, Ms. Jen, yung pagsisikap, di ba? Hindi nga yan mabibigla, unti-unti. Pero andyan, makikita natin yung resulta. Ms. Jen, itong Center for Small Entrepreneurs, may programa ba kayo para matulungan yung mga SMEs para maging maalam sa corruption at maging responsible entrepreneurs din at the same time? Ay, tama po yan. Ngayon pong July 20, kami ay magkakaroon ng isang forum. Ito po ay forum namin on finance. Paano mo panghawakan ang pera ng negosyo at paano palaguin ito. Ito po ay gaganapin sa July 20. Open po ito sa public. Ang aming forum ay gagawin dito sa Asian Social Institute. Yan po ay sinasabi namin na susi ng negosyo ay piso. So, sana po ay mag-attend sila niyan. At dito matututunan nyo na mapalago ang pera ng hindi kailangan dumadaan dyan sa korupsyon na practices na iyan. Okay. Ako sana maraming mga natutunan ng ating mga listeners ngayon. I'm sure dahil dun sa mga information na inyong share sa amin this morning, Ms. Jen. So, thank you so much. Sige po, ma'am. Salamat po. Okay, maraming salamat. Siya po mga kaibigan na ating nakausap mula sa Center for Small Entrepreneurs, si Miss Jennifer Reyes, Executive Director po ng CSE. Meron na tayong 54 minutes after 8. Ilan po muna mga mahalagang paalala? I started Reyes Haircutters 10 years ago to give Filipinos salon care na hindi masakit sa bulsa. So kahit 49 pesos lang ang gupit sa amin, ang quality no different from more expensive salons. At yung promise na yan, dapat i-replicate sa lahat ng Reyes Haircutters sa bansa. How can Les Reyes maintain his quality without passing his costs to his customers? By having customized and cost-efficient solutions. Expert kami sa haircutting. PLDT SME Nation, ang expert sa cost cutting. Real entrepreneurs need real solutions. PLDT SME Nation. Success made easy. Alam niyo ba ang matandang kasabihan na kung ang kayamanan ay naglalaho na parang bula, ang karunungan ay tataglayin mo hanggang sa iyong pagtanda. Hindi natin ipagpapaliban ang mga pangangailangan ng ating mga estudyante. Kaya't sisikapin nating punan ang kakulangan sa ating mga silid-aralan. Dekalidad na edukasyon, kabilang ang edukasyong bokasyonal para makapaghanap ng marangal na trabaho ang hindi makapagkolehiyo. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy, konektado!
TNT. Explosivo, explosivo, explosivo. 3 minutes na lamang bago mag 9 o'clock, bago po tayo tuluyang magwakas mga kaibigan. Narito po yung ilang mga regional events. From June 20 to 22, mayroon pong Vice Mayor's League of the Philippines Trade Fair. At yan po ay sa DTI Caraga, Dotis Place sa Butuan City. On June 24 ay magkakaroon po ng parada ang mga Yubab. Baboy. Yan po yung parada ng Lechon Festival sa DTI 4A, Balayan, Batangas. Siguradong matatakam ang sinumang manonood niyan, ano. And on June 28, ang seminar on costing and pricing sa DTI 4A, Laguna naman po. Sa June 28 ay seminar on Tobacco Regulation Act of 2003. Doon din sa DTI 4A Laguna. Yan po ang ilang regional events sa mga susunod na araw. TNT. Explosivo, explosivo, explosivo. At yan po nagwawakas ang edisyon ito ng TNT ngayon pong araw ng Friday, June 22, 2012. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay at thank you so much kay Miss Marela Jem Castro, ang ating executive producer, kasama ni Miss Marjorie Posas. Sa ating mga nakatuwang sa technical side, maraming salamat kay Engineer Lita de los Santos, Rene Itable, kay Mr. June Paladan ng DWBR. At sa ngalan po ng aking partner na si Director Telma Dumpit Murillo, ako po si Tess Ramirez. Muli po tayo magkakarinigan sa susunod na edisyon ng TNT. Sa susunod na Biyernes. Have a nice weekend. Bye. God bless.